Maraming salamat po sa 5 pumalakpak. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At, palakpakan natin ang Panginoon. Yung pinakamataas na papuri sa ating Panginoon ay patuloy nating ibigay sa Kanya. So ngayon ay yung palakpak na yun para sa akin eh. Yung para sa Panginoon mas malakas yun, di ba? So amen. Okay, tayo pong lahat ay tumayo and let us open our Bible sa aklat po ng Epeso. No? Aklat ng Epeso, kabanatang 5, talatang 15 hanggang 20. Sabay-sabay po nating basahin na mga kapatid, verse 15 hanggang 20. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Huwag kayong maging hangal, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat nauuwi yan sa magulong pamumuhay. Sa halip, dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po muna ay manalangin. Opo Panginoon, kami po ay nasa unang linggo ng taong ito, Panginoon, 2021 Panginoon. At nandito po kami, sumasamba sa iyo, nagpupuri, at higit sa lahat Panginoon, bukas ang aming mga tenga para makinig ng inyong salita. Buksan mo po Panginoon ang puso, ang isipan ng mga taong nakikinig ngayon ng iyong salita, at kayo po Panginoon ang mangusap sa kanila. Abutin mo po Panginoon ang mga pangangailangan nila sa kanilang buhay, sapagkat naniniwala po ako Panginoon, nang iyong salita'y makapangyarihan at maaabot, Panginoon, ang mga pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, higit sa lahat sa mga taong nakikinig ngayon, sa mga taong nanonood ngayon, sa mga tao na nandirito ngayon, Panginoon, sa bahay-sambahang ito para sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya, O Father, patuloy po namin, Lord, ikinukumit sa iyo ang oras na ito ng aming pag-aaral na kayo, Panginoon, higit sa lahat, O Diyos, kayo ang maparangalan namin upang maitaas ang iyong pangalan, upang patuloy, Lord God, ng iyong pangalan ay sambahin, purihin, Panginoon, ng lahat ng mga tao. Kaya sa oras na ito, patuloy mo po kaming gamitin, mightily, O God, na patuloy kaming makapag-minister sa umagang ito sa patnubay ng inyong banal na Espiritu. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So magandang umaga sa bawat isa sa atin. Sa pagkakataong ito, tayo ho ay nandito ngayon sa ating online service. So yung mga ibang mga kapatiran po natin, nandoon sa kanilang mga tahanan at nandoon po sila nakikinig, nanonood at excited na po kayo ngayon sa pakikinig po ng salita ng Panginoon. Ngayon tingnan po natin dito ang ilang mabubuting payo ng salita ng Diyos upang magkaroon po tayo ng magandang bagong taon. No, upang maging, ibig sabihin, yung maging prosperous ang ating taon. No, ito pong taong 2021. Tatlong bagay lamang po ang gusto ko pong talakayin sa umagang ito. Ito po, yung tatlo po na ito ay yung be wise, be filled, and be thankful. Sa Tagalog po, maging matalino, maging puspos, at maging mapagpasalamat. So talakayin po natin yung unang punto natin, yung be wise, na tayo daw po ay maging matalino sa hamon ng buhay po natin ngayong taong ito. Ano po sabi ng salita ng Panginoon? Be wise. Maging matalino daw po tayo sa taong ito, no? Sa taong ito ng 2021. Sabi ng salita ng Diyos, be very careful. Maging maingat kung papaano tayo namumuhay. Hindi po katulad ng mga mangmang, kundi mamuhay tayo katulad ng matatalino. Bakit? Dahil yung bawat araw, bawat sandali, yung bawat panahon na ginugugol po natin sa mundong ito, sabi po ng salita ng Panginoon, ang lahat ng ito ay punong-puno ng kasamaan. Punong-puno ng kasamaan yung mundo na ginagalawan po natin ngayon. Kaya make the most or every opportunity para makagawa po tayo ng mabuti, sabi ng salita ng Panginoon. At huwag tayong maging hangal, let us understand the will of the Lord. Ang sabi po sa atin dito ng salita ng Panginoon, no, dadako na po tayo sa pag-aaral. Ang sabi po sa atin dito ng salita ng Panginoon, maging maingat tayo. Saan tayo magiging maingat?
maingat. Magiging maingat po tayo sa ating pamumuhay. At ang sabi pa po, tayo ay maging matalino. Ngayon, ano po ba yung relasyon ng pagiging maingat doon sa pagiging matalino? Kasi naniniwala po ako na yung isang taong matalino, siya po ay maingat. Di ba? Kasi yung isang matalino, nag-iisip po yan. Pinag-iisipan niya kung ano yung mga bagay na kanyang gagawin. Kung ang gagawin ba niya ay tama o kung yung gagawin ba niya ay hindi makabubuti sa kanya o ikapapahamak niya. Kaya yung taong matalino nag-iisip yan. Hindi mo basta-basta maloloko. Di ba? Sa panahon nga natin ngayon, ang daming mga nanloloko. Ang daming mga nagagancho. Dalawang bagay lang daw yan. Yung tao sa mundo. Isang naloloko at isang manloloko. Kaya dapat maging matalino po tayo. Maging maingat po tayo sa ating pamumuhay. Ipanalangin natin sa bawat sandali yung mga gagawin natin. Hilingin natin yung patnubay ng Panginoon. Sa bawat desisyon na gagawin natin, ikonsulta natin. Mag-isip tayo ng hindi lamang 10 beses, kundi maka-100 ulit bago po tayo gumawa ng desisyon. Ikonsulta natin sa mga kapatiran, sa mga spiritual leaders natin na kung yung decision ba natin na gagawin natin, ito ba ay nararapat para sa atin. Kaya ipag-pray natin, ikonsulta natin sa Panginoon yung mga bagay na gagawin natin. Maging matalino tayo, mag-ingat tayo. No? Pinag-iingat nga po tayo, di ba? Parang katulad lang yan ng pagtawid sa kalsada eh. Ang pamumuhay natin ay napaka-dangerous. Kaya kinakailangan po tayong mag-ingat. Pag tumatawid po tayo sa kalsada, di ba timitingin tayo, ino-observe natin yung mga traffic rules and regulation. Kasi pag hindi, anong mangyayari sa iyo? Mapapahamak ka, di ba? Ganon din po yung pamumuhay natin sa mundo po natin ngayon. Kaya kalimitan daw po sa mga aksidente na nagaganap sa atin ay sanhi daw po ito ng hindi natin pag-iingat at hindi po natin pinag-iisipan yung mga bagay na ginagawa natin. Kaya ang bunga nito ay kapahamakan, kasakunaan sa bawat isa po sa atin. So ang problema po, hindi tayo nag-iingat. Lumalakad po tayo ng walang karunungan. Lumalakad po tayo ng mangmang. Kaya naluloko tayo, kaya napapahamak tayo. Kaya sabi sa atin dito ng salita ng Panginoon, lumakad tayo ng may katalinuhan. Huwag tayong lumakad doon lamang po sa ating sariling pangunawa na nagdadala po sa atin sa kapahamakan. Di ba sabi ng Bible na merong daan sa tao na tila matuwid? Tingin natin matuwid sa ating sarili, pero ang dulo nito ay kapahamakan. Bakit? Kasi hindi natin kinukonsulta yung salita ng Panginoon. Kaya ano po ang conclusion natin dito? Ang conclusion ko po dito na yung mga taong hindi nag-iingat, yung mga tao pong basta na lang gumagawa ng ayon sa kanyang sariling karunungan, masasabi ko po na yung tao na yan ay walang pangunawa. Yung mga taong hindi nag-iingat, yan po yung mga taong walang katalinuhan, mga taong walang pangunawa. Kaya ito pong sabi ng salita ng Panginoon, pakinggan nyo po. Sabi ng Panginoon sa atin, sa Kawikaan 4:5-7, itong sabi ng Panginoon, pakinggan nyo po, salita ko'y huwag mong lilimutin o tatalikuran ang pangunawa at karunungan. Sikaping makamtan, huwag mo itong pabayaan at ikaw ay kanyang iingatan. Huwag mo siyang iiwanan at ikaw ay kanyang babantayan. Unahin mo sa lahat, pagtuklas ng karunungan, ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Nung sabi na salita ng Panginoon sa atin, unahin natin ang karunungan dahil babantayan tayo ng karunungan. Hindi tayo mapapahamak, hindi tayo maloloko, hindi tayo madadaya kasi yung karunungan ang mag-iingat sa atin. Hindi niya tayo papabayaan. Sa pagpili ng mapapangasawa, hilingin natin yung wisdom of the Lord. Sa pagpasok sa magulong buhay na tinatawag nga nila, kung kasama natin ang Panginoon, may kaguluhan man, pero alam natin, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kapayapaan, ng kaayusan sa ating mga tahanan. Kasi unang-una, makakakilala yung mga mahal natin sa buhay. Kapag inuna natin si Lord, kapag siya ang number 1 sa buhay natin, ang Diyos kikilo sa ating family, pagpapalain niya, itataas niya yung ating family, ibe-bless niya. Kung siya ang number 1 sa buhay natin, kung siya yung inuuna natin at pinaglilingkuran natin sa buhay natin. Walang lingkod ng Diyos na pinabayaan ng Panginoon, sabi ni Haring David. Kaya taken from the Word of God na ang mga naglilingkod sa Panginoon, hindi niya pababayaan yan. 100% yung mga naglilingkod sa Panginoon ay kanyang ibe-bless. Kaya ang tanong po sa atin ngayon, saan natin makukuha yung karunungan at pangunawa? Number 1, sa ating mga karanasan. Tignan niyo yung mga karanasan ninyo sa buhay. Nagsasalita sa atin yan. Yung mga kabiguan, yung mga dinaanan natin sa mundong ito, yan ang the best teacher natin para tayo'y matuto. Para tayo mag-gain ng unawa at ng wisdom. Pangalawa, yung ating
ating mga mentors, yung ating mga spiritual leaders, no? Yung mga spiritual leaders natin, lapitan natin sila, i-approach natin sila. Pag may meron tayong mga bagay na hindi nauunawaan, sila ang the best person na makapagpapaliwanag po sa atin. Kaya kung kailangan natin ng pangunawa at karunungan, puntahan natin yung ating mga spiritual leaders. At sila po ay willing naman na i-accommodate tayo para magbigay ng some advices at some guidance sa buhay natin. At panguli po, siyempre yung salita ng Diyos, no? Ang Biblia. Yung salita ng Diyos na siyang nagpapadunong, ang salita ng Diyos ang nagbibigay po sa atin ng pangunawa. Thy word is a lamp unto our feet and a light unto our path. So kapag ang salita ng Diyos ang namumutawi sa buhay natin, kailanman hindi tayo madudupilas o hindi tayo babagsak o hindi tayo madudulas sa paglakad natin at paghakbang po natin habang tinatahak po natin yung mundo natin ngayon, habang tinatahak natin yung mga panahon ng buhay, habang tayo'y nabubuhay pa sa mundong ito. Katulad ngayon, na tayo po'y nasa year 2021, sa paglakad natin, iingatan po tayo ng Panginoon. So kaya ang hamon po sa atin ng salita ng Diyos sa umagang ito ay maging matalino ka. Be wise, sabi ng salita ng Panginoon. Huwag tayong magpakamangmang. Kasi kapag wise tayo, matututo tayong mag-ingat sa ating mga pamumuhay. Pangalawang bagay, be filled. Mga puno tayo ng Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin po, nung sinabi ng Panginoon, ng salita ng Diyos na be filled, ibig sabihin po, may mga bahagi sa ating mga pamumuhay ay meron po doon na hindi inaapawan ng Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin po ng inaapawan ng Espiritu ng Diyos, ibig sabihin po neto na tayo ay lumalakad sa buhay na kinakikitaan ng bunga ng banal na Espiritu. Ang nagmamanifest sa buhay natin, yung umaapaw sa ating mga pananalita, yung umaapaw sa ating mga attitude ay ang banal na Espiritu, ang bunga ng banal na Espiritu. Kaya yung galit, hindi na galit, kundi pag-ibig na. Yung kalungkutan, bagamat nalulungkot tayo, yung kagalakan pa rin yung nagsosurface sa buhay natin. Yung kagalakan ng Panginoon ang nagpapalakas sa atin, nag-aalaw sa atin para mag-continue tayo sa buhay natin. Kasi kung wala po yung kagalakan ng Panginoon, puro tayo kalungkutan. Makikita natin sa mundo, puro na lang kalungkutan. Yung mga negative things, ang tingin natin, huli na ng buhay. O ang tingin natin, kawakasan na ng buhay. Pero doon sa mga taong positibo, ang tingin niya sa mga bagay na negative, ito ay stepping stone. Stepping stone para maabot yung tugatog ng pagtatagumpay sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Ng Diyos ang nag-e-elevate sa atin. Ang tingin ni Joseph doon sa mga nangyari sa kanya ay kamay ng Diyos dahil merong plano ang Panginoon sa kanyang bayan. Kaya inile-elevate siya ng Panginoon para maging kanang kamay ng Pero. Bakit? May plano pala ang Diyos para ang kanyang bayan ay maingatan sa pamamagitan ng pangangasiwa ni Joseph. Kaya lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay hindi po aksidente. Yan ay gawa ng Diyos sa buhay natin. Tignan po natin yan ayon sa pananaw ng Diyos at hindi po ayon sa pananaw ng tao. Kaya ano pong sabi sa atin dito? Mga puspos tayo ng Espiritu. Huwag tayong malalasing, no? Sabi dito, sapagkat nakasisira yan ng pamumuhay. Kaya ang tanong sa atin dito ngayon, sa atin po ng mga naligtas sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus, pinag-uusapan natin dito yung mga puspos tayo ng banal na Espiritu. Paano ba tayo mapupuspos ng banal na Espiritu ng Diyos? Meron pong isang doktor ang nagsabi. Ang sabi ni Dr. Vernon McGee, ang sabi niya, siya yung founder ng Through the Bible Radio Networks. So siya po ay very effective minister ng Panginoon. Libo-libo ang kanyang mga namiministeryuhan at libo-libo ang mga nadadala niya sa Panginoon sa pamamagitan ng ministry na pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Sabi po niya, nung siya'y tinanong, ang sabi niya patungkol sa Holy Spirit, ang sabi niya, if he were starting his ministry over again, he would give much more attention to the person and work of the Holy Spirit. Kung magsisimula daw siyang muli sa kanyang ministeryo, magbibigay siya ng much attention, ng higit na atensyon sa persona ng banal na Espiritu at sa kanyang gawa. He would preach on the Spirit more frequently and attempt to lead people to depend on His power every day. Kilala po natin si Charles Haddon Spurgeon. Siya po ay great preacher. Ang sabi po ni Charles Spurgeon, ang sabi niya, the grand thing the church wants in this time is God's
Holy Spirit. Ito pong mga great man of God na ito, sila po'y nagsasabi ng katotohanan. Sabi ng salita ng Diyos, be filled with the Holy Spirit. You shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Kaya ituon natin yung ating pansin, yung ating mga atensyon. Bigyan po natin ng atensyon ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Tayo magtiwala sa kanyang ministering power sa ating buhay. Hayaan natin siya na kumilos sa atin. Ang sabi po sa atin dito, do not get drunk with wine. Instead, be filled with the Holy Spirit. Pero sa paraphrase translation po, ang sabi dito, don't drink too much with wine. Instead, drink the Spirit of God. Ipinapakita po sa atin dito yung contrast ng wine doon sa Spirit. So, ang pag-aaralan natin ito, hindi lamang pinapakita sa atin yung contrast ng dalawang ito, kundi maging yung issue ng influence at saka ng control. Di ba? Pag sinabing wine at sinabing Spirit, may kinalaman yan sa kung sino ba yung kumukontrol. No? Pag pinag-usapan po natin yung isang taong under the influence of wine, makikita po natin doon sa tao na yon yung pagbabago ng kanyang behavior, di ba? Hindi diretso yung kanyang lakad. Dating hindi naman nag-i-English. Nung nalasing, natuto ng mag-English. Di ba? Yung galaw niya, yung kilos niya, madali siyang ma-irritate, di ba? Madali siyang magalit. So, ibig sabihin yung kanyang mental processes, apektado yung kanyang decision-making ability. Kaya, nagre-resulta po ng negatibong resulta. Pero, kabaliktaran naman po yan sa isang taong puspos ng banal na Espiritu. Bakit? Anong makikita natin sa isang taong puspos ng banal na Espiritu? Makikita po natin sa kanya yung wisdom for living in this evil age. Makikita natin yung mga taong mayroon pong katalinuhan, mayroon pong karunungan kung papaano mamumuhay sa mundong ito ng punong-puno po ng kasamaan. Yan po ang sabi sa atin ng salita ng Panginoon, di ba? Magkaroon tayo ng katalinuhan kung paano tayo mamuhay dito sa mundo na punong-puno ng karumihan, ng kasamaan. So kaya makikita natin yan sa mga taong puspos ng Espiritu ng Diyos. Meron siyang pangunawa sa kung ano ba ang kalooban ng Diyos. Kaya yung isang tao na puspos ng banal na Espiritu, lumalakad yan ayon sa kalooban ng Panginoon. Kasi nauunawaan niya. Pag hindi mo nauunawaan, paano ka makakalakad? Kaya dapat muna nating maunawaan. At ang mga taong puspos ng banal na Espiritu ay nakauunawa ng kalooban ng Diyos kasi nakababad siya sa salita ng Diyos. At iniingatan sa kanyang puso ang mga aral at mga salita ng Panginoon na siyang kumukontrol ng kanyang buhay. Ano pa ang makikita natin doon sa mga taong puspos ng banal na Espiritu? May kagalakan na umaawit sa Panginoon. Hindi na sinasabihan pang, awitan natin ang Panginoon. Kusang loob na bumubukal sa Kanya. Ganyan po ang nangyari sa akin nung aking nakilala ang Panginoon, nung ako'y nakaranas po ng kaligtasan. Dumating po ang awitin sa aking puso na hindi ko po makontrol yung sarili ko na umawit ng mga himno sa Panginoon. Napuno ang aking puso ng kagalakan dahil nabatid ko nung oras na yon kung paano pinatawad ng Panginoon ng lahat ng aking mga kasalanan at ako ay ginawa niyang free from sin. Ganun po ang ginawa ng Diyos. Kaya nga po, nag-uumapaw sa aking puso ang kagalakan. Kaya ako'y nakaawit sa Panginoon. Kahit po ako'y nandun po nakasakay sa jeep, ay umaawit po ako sa Panginoon. Na hindi po ako nahihiya na umawit sa Panginoon dahil napuno po ng kagalakan ito. Ganun po yung isang taong pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pasasalamat kahit sa mga negatibong bagay. Hindi niya sinisisi ang presidente dahil sa pandemic. Hindi niya pinasinisisi ang sino mang tao dahil sa pandemic. Dumarating yan sa mga panahon at mga pagkakataon ng ating buhay. Dumarating ang mga kaguluhan. Pero depende yan sa ating pananaw. Sa mga taong pinatnunubayan ng banal na Espiritu, nandun po ang pagpapasalamat sa Kanya. At panghuli, nandun po sa Kanya yung attitude of mutual submission. Nandun yung pagpapasakop niya sa gobyerno, pagpapasakop sa kanyang mga magulang, nandun ang kanyang paggalang sa kanyang mga magulang. Alam niya that we must honor our parents, we must honor our father and mother. Ayon sa pangako ng Panginoon, dahil may kalakip yan na pangako, lalawig ang ating mga buhay. Kaya nandun yung submission to the authority. Nandun yung submission to one another, na nagpapasakop tayo, nagpapakababa tayo. Kung tayo
pagkasala, nandun yung paghingi natin ng tawad, nandun yung paglapit natin sa tao para manumbalik yung ating relasyon sa Kanya. I believe na ito yung mga taong pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Kaya, dalawang bagay po ang importante na gusto kong makita natin sa umagang ito. The Holy Spirit is ready and willing to fill us at any moment. Hello? The Holy Spirit is ready and willing to fill us at any moment. Kaya, ano pong dapat natin gawin? We must make ourselves available to Him. Kayo ho ba, pag nagpupunta kayo ng gasoline station at sinabi nyo sa gasoline boy, punuin mo ng gasolina ang tangke ng aking sasakyan. Alam nyo ho ba, dalawang bagay po ang tatakbo sa isipan ng gasoline boy. Ang una po, iisipin ng gasoline boy, ubos na ang gasolina ni sir. Kailangan niyang mapunuan. Ubus na yung gasolina. Pangalawa, gustong magpagasolina ni sir. Gusto niyang magasolinahan yung kanyang kotse. Tanungin ko po kayo, pwede ho bang mapunuan yung isang bagay na dating puno na? Pwede ho bang malagyan ng gasolina yung sasakyan kung nakasarado pa yung takip? Ano po pinapakita sa atin dito? Pinapakita sa atin dito yung ating willingness, yung ating emptiness, yung ating openness na pinapakita natin na tayo ay kulang, na tayo ay empty, na pinapakita natin sa Panginoon na tayo ay open sa Panginoon, na yung jar natin ay gusto nating mapunuan ng kanyang presensya at tayo ay bukas sa Panginoon. Hindi tayo sarado. Binubuksan natin ang buhay natin sa Panginoon. Dahil tayo ay empty, kinakailangan nating mapunuan ng Espiritu ng Diyos. Kaya nandun po yung sense of need natin. Nandoon po yung willingness natin ng Diyos ay dumating sa ating buhay. Ang kanyang banal na Espiritu na nasa atin ay patuloy na tayo ay puspusin, na tayo ay patuloy na punuin ng kanyang kapangyarihan. I-allow natin sa buhay natin na nasa atin yung banal na Espiritu, kasi nung tayo po ay na-born again, isinilang na rin po tayo sa Espiritu ng Diyos. Kaya nasa atin na po yung Espiritu ng Diyos. Ang problema lang sa atin, hindi tayo puspos, hindi tayo umaapaw sa kanyang kapangyarihan. Kaya kinakailangan nating i-lay down yung mga bagay na humahadlang sa buhay natin para hindi umangat yung Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Kaya ibigay natin yung ating buhay sa Panginoon. Hayaan natin na ang kanyang Espiritu ang siyang mag-control sa atin. Pwede mong sabihin sa Panginoon, Father, fill me now by your Holy Spirit so that I may live a life of pleasing. Sana maging ganito po yung mga panalangin natin sa Panginoon. Hayaan natin na ang kanyang kapangyarihan, na ang kanyang Espiritu ang mag-overflow sa buhay natin. Pangatlong bagay na gusto ko pong makita natin dito, be thankful. Maging mapagpasalamat po tayo. Tandaan po natin, yung mga taong hindi aware sa mga pagpapalang dumating sa kanya, sila po yung mga taong walang pakialam. Bagkus ang inaasam lang po nila ay yung lagi po silang makatanggap ng mga pagpapala, kaya hindi po sila nagpapasalamat kasi nakatuon lang sila doon sa mga matatanggap nila, kaya gusto lang nilang makatanggap ng makatanggap. Pero yung tao pong nagpapasalamat, kontento na gaano man kaliit yung kanyang natatanggap. Ang sabi ng salita ng Diyos, magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng bagay. Kalimitan po, pag hindi maganda yung nangyayari sa buhay natin, nagagalit tayo sa Diyos. Sinisisi natin ang Diyos, nagtatampo tayo sa Diyos at gumaganti tayo sa Diyos sa pamamagitan ng hindi natin pagpipray. Sa pamamagitan ng hindi natin pagbabasa ng salita ng Diyos. Ginagantihan natin ang Panginoon kasi galit tayo sa Kanya. Ayaw natin siyang kausapin. Nagko-complain tayo sa Panginoon sa halip na magpasalamat tayo. Ang tanong, kailan mo huling pinasalamatan ng Diyos sa hindi magandang bagay na nangyari sa iyo? Ulitin ko po, kailan mo pinasalamatan ng Diyos sa hindi magandang bagay na nangyari sa iyo? Kasi madaling magpasalamat doon sa mga magagandang bagay na nangyayari sa atin. Di ba? Pero kapag hindi na magandang nangyari sa atin, nagko-complain na tayo sa Panginoon. Ang sabi po ni Dr. Dobbins, ang sabi niya, I used to think people complained because they had a lot of problems. Sabi niya, iniisip daw niya doon sa mga taong reklamo ng reklamo dahil sila ay napakaraming mga problema. But I have come to realize that they have problems because they complain. Sabi niya, naisip niya, napagtanto niya na yung mga taong ito, ang dami-dami nilang mga problema kasi reklamador sila. Sabi dito, complaining doesn't change anything. Hello? Pag
magrereklamo tayo, hindi natin mababago yung sitwasyon ng buhay natin. Wala tayong mababagong anuman. Kahit reklamo tayo ng reklamo, hindi natin mapagaganda yung situation. Sa halip, sabi niya, it amplifies frustration. Ano ibig sabihin ng amplify? Yung maliit na problema, kapag ikaw ay reklamo ng reklamo, yung problema na yan, na-amplify yan. Ano yung amplification? Lumalaki yan ng lumalaki. Nag-i-spread yan ng discord and discontent and can invoke the invitation of the devil to cause havoc with our lives. Yan pong nangyayari. Kapag tayo nagko-complain, yung masamang espiritu, sinasamantala yan ng masamang espiritu. Nagkokos yan ng havoc sa buhay natin. Yung maliit na problema, nagkakadikit-dikit, lumalaki ng lumalaki hanggang you will realize na yung family mo ay nasa verge of distraction. Why inalaw mo yung devil sa buhay mo? Kasi punong-puno ka ng complain. Nandun ang pagrereklamo. Kaya sabi dito, sabi niya, complaining makes us miserable. Kaya anong nangyari kay Haring David? Sabi niya, I complained and my spirit was overwhelmed. Reklamo siya sa Diyos. Reklamo siya ng reklamo sa Diyos. Kaya ang kanyang espiritu ay labis na nabagabag. Ang sabi po ni Paul, do everything without complaining or arguing so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a crooked and depraved generation in which you shine like stars in the universe. Sabi dito, huwag daw tayong reklamo ng reklamo. Puro complain tayo. Sa halip na tayo mag-complain, ay magliwanag tayo katulad ng star sa kalangitan sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa Diyos. Paano tayo magliliwanag katulad ng star sa langit? Kapag tayo'y laging nagpapasalamat sa Panginoon. Yun po ang pinakikinggan ng mga tao eh. Ang taong ito talagang blessed ng Panginoon. Talagang ang kanyang buhay ay punong-puno ng pagpapala kasi yung buhay niya ay lagi siyang nandun, yung laging pagpapasalamat niya sa Panginoon. Kaya kapag nagpapasalamat tayo sa Panginoon, nagliliwanag po tayo katulad ng mga stars sa kalawakan. At wala pong magagawa sa atin yung kadiliman. Sabi nga, we only shine when we are thankful. Our light shines for the Lord when we are thankful, when we live it and express it. Kaya lagi tayo magpasalamat sa Panginoon. Anong gusto niyong mapakinggan? Yung thank you Lord, yung praise you Lord, o yung complain? Kayo, tanungin ko po kayo. Ako pag may nagko-complain, parang ayoko nang pakinggan eh. Di ba? Sa halip na mag-complain ka, pasalamat tayo sa Panginoon, nabuhay pa tayo, na tayo pinagpapala ng Panginoon. Tingnan natin yung mga pagpapala ng Diyos sa halip na yung mga bagay na hindi mabuti at i-amplify pa natin, palakihin pa natin, na mag-cause na ng kasiraan. No, sa halip na gamitin natin yung sarili natin doon sa masama, gamitin natin yung sarili natin sa mabuti. Maging attitude natin yung magpasalamat sa Panginoon. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, sabi doon, give thanks in all circumstances. Hello? Give thanks in all circumstances. Pag sinabing all circumstances, positive lang ba yan? Hello? Positive lang po ba yan? Mga positive circumstances lang ba yan sa buhay natin? Kahit pa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay natin. Sabi po dito, for this in God's will for you in Christ Jesus. Ito ang kalooban ng Panginoon sa atin, na tayo ay laging magpasalamat sa Panginoon. That is why I am convinced that a grateful person is a thankful person, that he will live a better life and will be blessed and blessings to other. Kaya gusto bang maging better yung buhay natin ngayong 2021? 3 bagay po ang gagawin natin. Ano yung 3 bagay na yon? Be wise, be filled, and be thankful. Yan lamang po at patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon sa umagang ito. Let us pray. Yes, Lord God, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay mo po sa amin. Patuloy po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo po lamang, Panginoon. Tunay nga po, sa taong ito, kami po, Panginoon, ay maging matalino. Kami po'y lumakad ng puspos ng iyong banal na Espiritu. At kami po'y matutong magpasalamat lagi anumang circumstances na dumarating sa buhay namin. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe mo sa amin ngayon, na ito po ang maging gabay namin. Ito po ang maging landas namin, Panginoon, sa taong ito ng aming pamumuhay sa taong ito, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen.